yung ninakaw daw na panabong na manok dyan sa Barangay Subul ay hindi naman pala. Nahupa na yung high blood kasi na-recover na raw yan sa Barangay Makatkatwit. Buhay pa kaya? Ano kaya? Yung manok. Na-recover pero Nakaluto adobo na. Oh, pero nako ito naman ang nakakalungkot. Mga minor de edad daw yung suspect at umamin pa. Ay, sus Maria. Oo. 'Di ba? Dapat ganun umaamin. Ayun lang. Diba? Pero in the first place dapat 'di ba? Yun. Ang detalye ng balita tinutukan ni Arya Lea. Nasa kabilang linya natin siya. Arya Lea, pasok. Arya Lea. Bakit wala? Naka-speaker. Ayan, at Ayan! magandang tanghali po May sa ating kachismisan. mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Umamin umano ang isang minor de edad na residente ng Barangay Makatkatwit na siyang kumuha ng 5 mamahalin na panabong na manok ni Ginang Gladys de la Cruz, residente ng Purok 5, Barangay Subul, Gimba, Nueva Ecija. Sa panayam ng RNG sa Ginang, Agosto 12 nitong buwang kasalukuyan, nadiskubre nilang nawawala sa kulungan ang 5 piraso ng manok na pawang mga panabong kung kaya't idinulog nila ito sa Barangay Subol at naipablatter. Sa kanila tiningnan ang mga kalsada na may CCTV. Pagbabakasakali na may nahagip na pumasok sa kanilang bakuran. Kalaunan sa pagtatanong-tanong nila sa Barangay Makatkatwit ay may nakapagsabi sa kanila kung nasaan ang mga manok at nakumpirma nila na ang 5 manok ay idinating ng suspect sa bahay nito sa Barangay Makatkatwit bandang alas 11 ng gabi ayon sa ama nito. Ang suspect ay isang grade 10 na estudyante at nasa pagitan ng 14 hanggang 15 anyos pa lamang ito ayon kay Ginang de la Cruz. Sa una ay ayaw umamin ng binatilyo, ngunit hindi siya naniniwala na wala itong kasabwat dahil nasa Barangay Subula ang bahay niya at nasa likod ng kabahayan niya ang mini farm nilang mag-asawa na kung saan may nasa mahigit 50 na piraso ng mga mamahaling panabong na manok na siyang nagiging negosyo nila at pangkabuhayan. Sa kalaunan ay umamin ang binatilyo at itinuro nito ang isang 15 anyos din na binatilyo na residente ng Purok 5, Barangay Subol, na nasa di kalayuan lamang ang bahay nito sa tirahan ni Ginang Gladys de la Cruz. Na-recover sa suspect ang 5 pirasong panabong na nagkakahalaga umano ng 50,000 lahat dahil pawang mga mamahalin ang lahi nito. Ayon kay Ginoong Marco Corpus, ang negosyante na nag-aalaga ng mga manok na panabong nila ay hindi basta-basta ang klase dahil ito ang mga stag na may quality at mula pa sa Batangas at ibang lugar nila ito nabibili. Nasa humigit 200,000 piso umano ang puhunan nila sa mga ito at maliban sa mga panabong, meron din silang mga inahin na manok na inaalagaan. Naireklamo na rin nila sa punong barangay ng Makatkatwit ang pangyayari sa dahilang residente umano nila ang nagnakaw ng mga manok kung kaya't hindi sila pinayagan na idiretso ang kaso sa PNP Gimba dahil kailangan pa umano ng 3 hearing. Ngayong araw ng Miyerkules, alas 2 ng hapon ay muli silang maghaharap sa sala ni Punong Barangay Jimmy Natividad para naman sa suspect na siya umano ang nagturo o nag-utos sa kasama nitong kapwa minor de edad na nakawin ang mga manok. Ngunit ayon kay Ginang Gladys de la Cruz ng ating makapanayam, gusto niyang bigyan ng leksyon ng magtanda ang mga salarin dahil palagi na lang di umano ginagawa sa kanila at maging sa mga kapitbahay nito ang manguha ng hindi sa kanila at nagiging perwesyo. Mamayang hapon kasamang G at kasamang Army, dadalaw tayo sa kanilang hearing para sundan kung ano ang magiging usapin sa kasong ito. So pansamantala, ito ang inyong Arya Lea para sa Balitang Lokal. Ang radyo natin Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Yung 5 manok na nawawala o nanakaw, na-recover ng buong-buo yun. Yes, kasamang recover din at nakuhanan nga natin kanina Talaga ng bang video. walang kasamang
matanda yung mga minor de edad? Sila lang ba talaga yung minor de edad na isang taga Barangay Subol at saka taga Barangay Makatkatwit yung involved Yes, daw? kasamang G. Yes. Yun daw ang sabi kay Ginang Gladys. Solo nga daw na pumunta yung minor de edad na taga Makatkatwit. Pero ang nakapagtataka kasi kasamang G, tinignan natin kanina ang lokasyon. Ang bahay nito ni Ginang de la Cruz ay nasa gilid ng kalsada sa Purok 5. Ngunit yung mini farm niya ay nakatago nasa likod ng kanilang tahanan. Nasa gitna ng bukid. So naghihinala siya kung paano nalaman nitong taga Makatkatwit na minor de edad na mayroon siyang manukan doon ng mga panabong kung walang nagturo. Baka kasi namamasyal doon, namamalaka o kaya namimingwit o nakita yung mga manok, o di ba? Maraming paraan. Oo, Pero paano yes. daw kaya kinuha? Gabi? Araw? Gabi, mga bandang alas 10 di umano nung linggo ng gabi at inangat nila yung barbed wire na parang bakod. Inangat nila at dito sila dumaan sa bakanting lote ni Ginoong Israel Catabona. Dahil magkakit bahay ito. Buti hindi pa ginawang hindi pa kinatay at inadobo o talagang planong ibenta rin. Baka planong ibenta kasamang G dahil magagandang klase. Yung klase ng mga panabong kasamang G at nakapanayam natin kanina si Ginong Corpus. Yung isang manok daw ay ilalaban sa nasyonal at ang Magkano ang isang manok? Yung 5 nagkakahalaga ng 50 meron kasi pero hindi pari-parehas ang presyo. No? Parang 10,000 Yes. isa average. No, yung isa daw 25,000, yung isa 10, yung isa may 7,000, ganon, hindi pari-parehas pero hindi, in-average ko lang naman eh. Lumalabas 10,000 ang isa. May Yes, sumasabong ba kasama. sa kanila o negosyo nila na magpalaki ng mga panabong at binebenta? Sa pagkakaalam natin, ito sa Ginoong Corpus ay sumasabong din. Pero talagang Sino si Ginoong Corpus? ito yung asawa ni Ginang Gladys de la Cruz, ito yung kinakasama niya. Isa itong 60 anyos na talagang dealer o nag-aalaga ng mga mamahaling manok at inilalaban niya kasamang G. Okay. Sige. Kawawa na may minor de edad. Baka mamaya kasi merong nasa likod din yan at yun dapat yung matukoy at makasuhan, di ba? Yes, Sige. malalaman natin mamaya nga kasamang Arnie at kasamang G sa paghaharap nila dito sa barangay ni Punong Barangay Jimmy Natividad. Magkakaroon ng hearing bandang alas 2 ng hapon. Sige. Okay, maraming salamat, Arya Lea. Yes po, maraming salamat din po.